Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At nagbabalik na rin po ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino worker at mga seafarers. Meron po tayong dalawang programa, ang English Service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. At available po ito sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang ikalawa naman po ay ang Filipino Service tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. at mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sa inyo sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagpreserba sa mga gadget at files ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Cabral mahalaga para sa pagkamit ng katotohanan sa flood control issue. Balita mula kay Kathleen Forbes. Iginiit na ilang mambabatas na mahalagang mapreserba ang mga files at gadgets na naiwan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hating gabi ng December 19, kinumpirma ng mga otoridad na pumanaw si Cabral matapos umano siyang mahulog mula sa bangin sa Cannon Road to Benguet. Ayon kay Negros Occidental Representative Javi Benitez, ang pagpreserba sa kanyang mga gamit ay magbibigay daan sa malayang paggana ng mga institusyon upang mailabas ang buong katotohanan hinggil sa mga isyong kinakaharap ng ahensya. Binigyan diin naman ni Representative Leandro Legarda Leviste ang pangangailangang protektahan ang iba pang posibleng testigo mula sa DPWH at ingatan din ang kanilang mga files. Anya, kritikal ang seguridad ng mga taong maaari magbigay ng mahalagang impormasyon sa kaso. Una nang inatasan ng ombudsman ang mga otoridad sa Benguet na kunin at ingatan ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga otoridad sa Benguet na kunin at ilagay sa kanilang kustodiya ang cellphone at iba pang electronic gadgets ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon na pumanaw na ang dating opisyal matapos umanong mahulog sa bangin Huwebes ng gabi, December 18. Ayon sa Ombudsman, mahalaga na maingatan ang mga naturang gamit at maisumite sa mga investigador sa tamang panahon. Isa si Cabral sa mga dating opisyal ng DPWH na pinakakasuhan bago matapos ang taon dahil sa pagkakasangkot umano nito sa maanumalyang flood control projects. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pamilya ng yumaon na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Una nang kinumpirma ng Benguet Police na nasawi si Cabral matapos matagpuan sa malalim na bahagi ng Cannon Road nitong Huwebes ng gabi. Nagsilbi si Cabral ng mahigit 40 taon sa DPWH. Hinikayat naman ang kagawaran ng publiko na igalang ang privacy ng pamilya sa kanilang pagluluksa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya na ilabas na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Sa pinakahuling ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinalita nito na nakapagpalabas na ng warrant of arrest para sa 10 pangunahing sangkot sa 96.5 million peso na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kakasuhan ng mga ito ng graft at malversation. Non-bailable ang mga reklamong ito. Ibig sabihin, hindi maaaring magpiyansa ang mga akusado. Kabilang sa mga kinasuhan si Sara Diskaya na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation. Bukod dito, mayroon na rin anyang 8 opisyal ng DPWH na nagpahayag ng kahandaang sumuko. Pangako ng Pangulo, hindi dito titigil ang ginagawang paghabol ng pamahalaan sa mga nagkasala sa taong bayan. Magpapatuloy anya ang ginagawang investigasyon ng gobyerno sa lahat ng mayroong kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects at maibabalik sa taong bayan ang perang ninakaw ng mga ito. At patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nailipat na ang kontratista si Sara Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa matapos isilbi ng National Bureau of Investigation ang kaniyang arrest warrant. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inilabas ng korte ang warrants of arrest laban kay Diskaya at siyam na iba pa na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, 2 arrest warrants ang isinilbi kay Diskaya kaugnay sa graft at malversation. Sumailalim naman ang contractor sa procedures at medical check-up. Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na non-bailable ang mga kaso na isinampa laban kay Diskaya at siyam na iba pang akusado. May ilang DPWH officials naman na nagpahayag ng pagsuko sa mga otoridad. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran para sila ay makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ihahatid ng mga otoridad si Sara Diskaya sa dadaluhan nitong pagdinig ng Department of Justice o DOJ ngayong araw, kaugnay sa reklamo ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, pagkatapos nito ay saka ito turn over sa si Diskaya sa korte sa Cebu City para harapin naman ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Inasahan ng NBI na matatapos ang pagdinig ng DOJ bandang hapon at nakatakdang bumiyahe si Diskaya
Diskaya patungong Cebu bandang alas 4 ng hapon, depende sa pagtatapos ng proseso. Ayon kay Malyari, kinakailangang agad na maibalik ang warrant sa korte na nag-issue nito bilang bahagi ng procedural rules para ma-schedule ang arraignment. Nakadepende rin na niya sa korte ang desisyon kung makukulong si Diskaya sa Cebu habang hinihintay ang paglilitis o ililipat sa ibang detention facility. Kinumpirma rin ng NBI official na naipaalam kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang development ukol dito. Tiniyak naman ang punong ehekutibo na bukod sa pagpapakulong sa mga akusado, sisikaping ibalik ang perang ninakaw sa mga maanomaliang flood control project. Itiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaresto ng Pasig City Police ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation na si Maria Roma Rimando kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa 96.5 million pesos ghost project sa Davao Occidental. Ang naturang kumpanya ay pag-aari ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Desyembre 8 pa lumantad at nagsuko ng pasaporte sa Pasig PNP si Rimando bilang pagpapakita umano ng patunay na hindi siya tatakas. Ayon kay Pasig City Chief of Police Colonel Hendrix Mangaldaan, ibabalik na rin nila ang pasaporte ng akusado ngayong formal na siyang nahuli. Isa lang si Rimando sa mga akusado na may warrant of arrest sila dahil sa graft at malversation. Sa ngayon ay nakapiit si Rimando sa temporary jail facility ng Pasig City Police Station Headquarters. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Civil forfeiture sa assets ni Zaldico, pupursigihin ang pamahalaan. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Habang patuloy ang pagtunton sa kinaroroonan ng dating kongresistang si Zaldico, kumikilos na rin ang pamahalaan sa civil forfeiture ng assets ng dating mambabatas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, natukoy na ng gobyerno ang network ng mga ari-ariang konektado kay Co base sa impormasyong inilabas ng Office of the Ombudsman sa tulong na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Git ng kalihim, isusulo ang pag-forfeit ng lahat ng ari-ariang pinaniniwalaang illegal na kuha alinsunod na rin sa RA 1379 o forfeiture law. Kabilang sa mga posibleng kumpiskahin ang 2 bahay ni Co sa Forbes Park sa Makati, pati na ang Midas Hotel and Casino na pag-aari sa pamamagitan ng Eco Leisure at ang Misibis Bay Resort. Sa ngayon, inihahanda na anya ang mga mosyon para sa pagsasagawa ng asset forfeiture kahit pa komplikado ang pag-aresto ngayon kay Co dahil sa ulat na ito'y nagtatago sa Portugal. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Public Works and Highways o DPWH may pakiusap sa mga universidad sa buong bansa. May report si Lawrence Tanhoco. Nanawagan si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa mga eskwelahan at universidad na tulungan silang hikayatin ang mga graduating students na makiisa sa ginagawang reforma sa kanilang ahensya. Paliwanag ni Dizon, target kasi nilang magsagawa ng malawakan job fair sa susunod na taon. Layon niya nito na punan ang mga bakanting pwesto sa DPWH. Git pa ng kalihim, ang mga makukuhang aplikante ang siyang bubuo ng kinabukasan ng kanilang ahensya. Naintindihan din ng kalihim na hindi maganda ang imahe ng DPWH sa kasalukuyan. Dahilan, kaya nais magpatulong ni Dizon sa mga opisyalis ng mga universidad na himukin ang best and the brightest ng kailang eskwelahan na maging bahagi ng DPWH. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sinimula ng Land Transportation Office o LTO ang pagdedeploy ng mga K9 personnel bilang dagdag puwersa sa pagpapatupad ng batas trapiko ngayong holiday season. Ayon sa LTO, magsisilbing katuwang ang K9 units sa mga inspeksyon, checkpoints at iba pang operasyon ng ahensya. Ito ay para matiyak ang maayos, ligtas at tuloy-tuloy na biyahe ng mga motorista at pasahero na inaasahang dadagsa sa mga terminal ngayong holiday season. Matatanda ang tiniyak din ng LTO ang deployment ng mahigit 100 personnel nito sa iba't ibang terminal at expressways bilang paghahanda sa holiday exodus. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang kailangang suporta at dignidad na karapat-dapat para sa mga kawal ng bansa. Magbabalita si Alvin Baltazar. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may pagkakaloob ang kailangan suporta sa mga taga-AFP, ganoon din ang dignidad na karapat-dapat sa mga kawal ng bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo ay ilang mga hakbang na ang isinagawa para maiangat ang kapakanan ng mga nasa kasundaluhan. Kabilang dito ang pagtataas sa base pay ng military at uniform personnel, bukod pa ang pagtataas sa kanilang daily subsistence allowance na ngayon ay nasa 350 pesos na. Ang lahat ng ito ay sumasalamin, sabi ng Pangulo, sa kanyang prinsipyo na baka sigurong may bibigay ang nararapat na suporta at dignidad sa ating mga sundalo. Muli rin binigyan din ng Pangulo ang commitment ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. All these reflect our principle that honoring service means ensuring that those who serve are given the support and dignity that they rightfully deserve. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP pinapalakas ang domestic capital market at cross-border payments. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Patuloy ang pagsisikap ng Bangko Sentral ng Pilipinas na palakasin ang domestic capital market at isulong ang cross-border payments habang lalong nagiging mas integrated ang rehiyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Zino Ronald Abinoha, nagsasagawa ang Central Bank ng mga hakbang upang palalimin ang money market at magpatupad ng mas market-oriented na mga operasyon. Ito ang kanyang pahayag sa ika-4 na ASEAN Plus 3 Economic Cooperation and Financial Stability Forum na ginanap kamakailan sa Hong Kong. Layunin ng BSP na pataasin ang liquidity sa merkado upang mapabuti ang transmission ng monetary policy at higit pang mapalakas ang integration ng Pilipinas sa mga pamilihang pinansyal sa Asia at iba pang mga bansa. Makatutulong din ito upang mapanatili ang integrated na sistemang pinansyal ng Pilipinas sa gitna ng global uncertainties at rapid digitalization. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinangunahan ng Commission on Filipino Overseas o CFO sa pakikipagtulungan sa Department of Migrant Workers o DMW ang pagdiriwang ng Buwan ng Overseas Filipinos at International Migrants Day. Sa programang Bridges on Air, ibinalita ni CFO Community Manila Correspondent Joy Lo Ramirez na isa sa naging aktibidad ng National Forum on Migration. Sa forum, pinag-usapan ang sustainable reintegration ng mga Pinoy na nagbabalik sa bansa at mga programa ng ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Foreign Affairs para sa mga balikbayan. Kalahok din ang ilang mga lokal na pamahalaan sa diskusyon upang mas mapahusay ang pagseserbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. To gain insights po on how to better cater yung mga concerns and issues po na kinakaharap ngayon ng ating mga migranteng Pilipino. And of course, as officials and as mga pinili ng mamamayan na kanilang leader,
dito po nila i-layout kung ano po ba yung mga magandang policies, batas na pwede po nilang ipatupad para proteksyonan at para magampanan yung welfare ng ating mga migrante Pilipinos. CFO Community Manila Correspondent Joylo Ramirez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naibaba ang ranggo ng Pilipinas sa top 10 ng mga bansang mayroong pinakamataas na bilang ng kaso ng tuberculosis sa New York City. Ito ay sa tulong ng Tuberculosis Control Program. Mula sa ika-4 naging ika-8 na lamang ito. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, ikinwento ni Dr. Elvie Barosa, 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas, kung paano niya pinangunahan ang Tuberculosis Control Program para sa mga Pinoy sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng programa, tinutukan ang tuberculosis screening ng mga Pinoy sa New York City. Binigyang diin ni Dr. Baroso na mahalaga ang ganitong mga programa sa pagpapababa ng kaso ng TB sa mga Pinoy na nasa New York City. Tutukan ko po ang tuberculosis screening ng mga Pilipino sa New York City. So, bali ako na po ang naging instrumento sa pagbaba ng TB cases sa among Filipinos dito sa New York City. So, bumaba po ang ranggo ng Pilipinas kasi dati po ang ranggo ng Pilipinas, pang-apat po tayo sa among the 10 countries with high number of TB cases in New York City. So, since I started conducting TB screening among Filipinos, so, bago po ako nag-retire, bumaba na po ang ranggo ng Pilipinas. So, from 4th, naging 8 na po tayo among 10 countries with high number of TB cases sa New York City. Si Dr. Elvie Baroso, 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Independent travel agencies ikinatuwa ang bubuksang transit at layover tours. Magulat si Hazel Morada. Suportado ng mga grupo ng travel agency sa Pilipinas ang inilunsad na pinakabagong tourism offering ng bansa, ang Transit Tours. Ayon sa Department of Tourism, magbibigay pagkakataon ang bagong programa na matuklasan ang ganda ng Pilipinas ng mga transit passengers o yung mga pasaherong dumadaan ng bansa para sa kanilang layover patungo sa kanilang destinasyon. Positibo si National Association of Independent Travel Agencies President Flo Rivera na malaki ang maitutulong ng bagong programa para isulong ang makabago, mas pinadali at visitor-friendly tourism ng bansa. Sa pamamagitan ng transit tours, papayagan ang mga eligible travelers na pansamantalang lumabas ng airport at i-avail ang mga curated city tours na hindi dumadaan sa kadalasang visa process. Kasabay nito ay binuksan din ang Tourist Medical Concierge Pavilion sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na magagamit na ng ating mga medical travelers. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Paalala muna mula sa himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. OWA Cordillera, kinilala at pinasaya ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs ng Kalinga sa isang Family Day celebration at outreach program. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Unang Job Start Philippines program sa Quezon isinagawa sa Unisan. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Isinagawa ng Dole Quezon katuwang ang Peso Unisan at mga pribadong sektor ang kauna-unahang Job Start Philippines program sa lalawigan ng Quezon kasunod ng pagtatapos ng 85 out-of-school youth sa 10-day soft core skills training. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, ang programa ay pilot run ng Job Start Philippines program sa Quezon na naglalayong tugunan ang youth unemployment sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang kasanayan sa komunikasyon, teamwork, problem solving at work ethics upang maihanda ang mga kabataan sa pagpasok sa trabaho. Sumailalim ang mga kalahok sa humigit kumulang 30 modules sa loob ng 10 araw bilang bahagi ng pre-employment training ng programa. Matapos ang pagsasanay, formal na nagtapos ang mga benepisyaryo sa isang seremonya sa bayan ng Unisan. Inihayag ni Dole Quezon Officer in Charge Cristina Barayang na ang Job Start Philippines program ay isang estratehikong hakbang upang ihanda ang kabataan hindi lamang para sa agarang trabaho kundi para rin sa pangmatagalang pag-unlad at kakayahang makibagay sa mundo ng paggawa. Ang pilot implementation sa Unisan ang magsisilbing batayan sa posibleng pagpapalawak ng Job Start Philippines program sa iba pang bayan sa lalawigan ng Quezon. Mula sa Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula.
House-to-house anti-rabies vaccination para sa alagang hayop sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan magpapatuloy hanggang maubos ang 30,000 doses ng City Veterinary Office. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Magapadayon tingka sa masipot ang anti-rabies vaccine ay ang syudad ang Puerto Princesa ang pagbalay-balay ng anti-rabies vaccination. Inkumpirma ni City Veterinary Officer Dr. Indira Santiago na midyang 30,000 nga doses ang anti-rabies vaccine nga magsasakop sa 8% ay ang mga ingaasikasong tiyo sa 66 nga barangay ang syudad. Ingon na lamang anda ang mga barangay nga nagapalistaran ay ang rabies ang nakalipas nga dagon kapareho ay ang Santa Monica, San Manuel, San Jose, San Pedro, Bangkaw. Makunya ang uri nga insidente ang rabies sa syudad ay darawa kadagundon ang akalabas dara lamang yang tiyong agalin sa munisipyo. Nagaparot si Santiago nga epekto jay ang house-to-house anti-rabies vaccination tinged na buat ang dadya ang dagon nga 2017 animan mabel ang nabawas ang rabies sa syudad ang Puerto Princesa. Ang nasambit nga pagbakuna ay pagsuporta din da sa plano ang nasyon nga maging rabies-free sa dagon nga 2035. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Goody Sarsagat. 62 dating rebelde o friends rescued sa Samar, nabigyan ng safe conduct passes. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa pagpanguna sa Local Amnesty Board Catbalogan, gingrant ang safe conduct passes sa 62 nga mga ane rebelde o friends rescued tikang sa probinsya sa Samar. Ang safe conduct passes mao ang dokumento nga gin-issue sa National Amnesty Commission sa mga aplikante nga diri nakadetine para masigurado ang safe passage samtang naghuhulat presidential action sa ginsumeter nga amnesty applications lain kun i-revoke sa komisyon. Durante sang ginbuhat nga seremonya, gintagan doon nga ang safe conduct passes ang dirila proteksyon kundi simbolo liwat san pagkarawat ug bag-o nga katikangan. Ginsigurado liwat sa lokal nga gobyerno ug iba pa nga ahensya ang padayon nga suporta sa mga friends rescued para sila makabalik sa komunidad ug maging parte sa pag-uswag sa probinsya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. City Veterinarian ang tandag pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng karne ngayong panahon ng Pasko. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Hugot nga nagpahimang no ang buhatan sa City Veterinarian sa tandag diha sa publiko nga magmatngon sa pagpalit og karne niining panahon sa Pasko. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Dr. Zenny Gambe, City Veterinarian, gipamahayag niya nga gikinahanglan nga susihon og maayo ang hitsura sa karne, ang kalimpyo sa ilang mga tindahan o stalls, ang pagsiguro nga niagi sa meat inspection ang mga baligya ug pangitaon ang meat certificate. Sa niining nga panahon nga daghan ang mga parties o selebrasyon, importante gayod nga makapalit og maayo og di kalidad nga karne aron masiguro nga luwas kita sa sakit. Sa kasamtangan, hugot karon ang gihimong monitoring sa City Veterinarian's Office ilabi na sa mga nagalitson aron masiguro nga nagasubay sa mga pamalaod kining maong mga negosyante. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Pangutaran delegation ng una sa nagtapos na Sulu Provincial Athletic Association Meet 2025. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo.
Mahukuting pamagbuhi sina nagnanakura pangutaran amin malaguray sab sa babangkan masiin kusugyuan banusin kabataan nila magkaraha sa Provincial Athletic Association meet amin nati musin kahapon. Habay tahi Ayub Ramsani District Focus in Pangutaran District ahon kamamuhan sa mga bago event kaya lamuran sin pangutaran amin nakadihil kanila mabanos gold medal. Ahon sila lang yan pengkak silat, wushu, taekwondo, arnis, archery, even boxing awala na secondary. Habay tahi Ramsani sukon hang kapituin pagtakama nila bago 5 mudas pa 2025. Bunal, asal na sila ini nagtatakama sa pablimaway pa in mga kabataan nila selection meet amin nabiyan sa kana Mayor Astrid Taib Sports Fest in hang kapito pagtakama ini gasto kanila sin LGU. Delegation sina pangutaran nag-overall champion hanatimos SPAAM 2025 amin nakakawa 46 gold, 35 silver, iban 23 bronze. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito na naman po ang balitang negosyo at kalakalan.
Maaring mukhang pabigat ang karagdagang singil na ipapataw sa mga consumer ng kuryente simula Enero taong 2026, ngunit ayon sa isang opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC, layon nitong makahikayat ng mas maraming kalahok sa industriya upang mapalakas pa ang supply ng kuryente. Noong nakarang linggo, inihayag ng ERC ang pagpapatupad ng Green Energy Auction Allowance o GEA-all na may singil na halos 4 na sentimo kada kilowatt-hour simula sa susunod na buwan para sa lahat ng consumer na konektado sa mga power grid sa buong bansa. Ang bagong singil ay gagamitin upang ganap na pondohan ang mga planta ng kuryente na kasama sa Green Energy Auction ng Department of Energy o DOE o mga plantang gumagamit ng renewable energy. Ayon kay ERC Chairperson at Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, idinisenyo ang singil upang mahikayat ang mas maraming mamumuhunan na magtayo ng mga planta ng kuryente. Nang tanungin kung paano titiyakin ng ERC na magagamit ng tama ang pondo para sa maayos na serbisyo, sinabi ni Juan na hindi magtatayo ng pasilidad na ang mga mamumuhunan kung hindi sila makagagawa ng kuryente at kumita mula rito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ang Land Bank of the Philippines sa isang kasunduan kasama ang Visa Incorporated upang palawakin ang pagtanggap ng digital payment sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang sa patuloy na modernisasyon ng pambansang infrastruktura sa pananalapi. Ayon sa Land Bank, pahihintulutan ng partnership ang mas malawak na paggamit ng card payments sa mga transit system, tanggapan ng gobyerno at mga proseso ng procurement. Sa cloud din ng kolaborasyon, ang Link.Biz Portal, ang online platform para sa pagbabayad sa mga serbisyo ng gobyerno at pribadong sektor. Layunin ng inisyatiba na pag-isahin ang digital government services, pabilisin ang koleksyon ng bayarin at mabawasan ang revenue leakages. Nakabata ito sa pilot test noong Hulyo 25 ng Automated Fare Collection System sa Metro Rail Transit o MRT3 kung saan nagamit ng mga pasahero ang contactless cards. Ipinatupad ito kasama ang Department of Transportation o DOTR at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nangyayari ang kasunduan habang mabilis ang paglipat ng mga Pilipino sa digital payments. Noong 2024, umabot sa 57.4% ng buwanang retail transactions ang digital payments mula 52.8% noong nakarang taon. Pinakamalaki ang bahagi ng merchant payments sa 66.4%, kasunod ang person-to-person transfers sa 20.6%. Sinabi ni Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz na isinusulong ng bangko ang digital transformation upang gawing mas accessible ang financial services. Idinagdag ni Visa Philippines Country Manager Jeffrey Navarro na palalakasin ng partnership ang seguridad at kahusayan ng transaksyon para sa mas malawak na layuning pang-ekonomiya. Target ng pamahalaan na maabot ang 60 to 7% digital retail payments pagsapit ng taong 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magpapatupad ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC na pinamumunuan ni Manuel Pangilinan ng libreng toll sa piling oras ng Pasko at Bagong Taon upang gawing mas magaan ang biyahe ng mga motorista. Ayon kay Pangilinan, chairman ng MPTC at Metro Pacific Investments Corporation o MPIC,
Maagang naghahanda ang kumpanya upang matiyak ang mas mabilis at mas maginhawang paglalakbay ngayong holiday season. Sasaklawin ng toll-free program ang North Luzon Expressway o NLEX, Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX, NLEX Connector, Manila-Cavite Expressway o Cavitex at Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Libre ang toll mula alas 10 ng gabi ng Disyembre 24 hanggang mga pamilya. Bukod dito, pinalakas ng MPTC ang traffic at road safety measures sa buong Luzon Expressway Network, kabilang ang full manpower deployment, barrier-up operations, counterflow schemes, libreng towing para sa Class 1 vehicles, at mas pinalakas na emergency at medical response teams. Upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng sasakyan, suspendido ang lahat ng roadworks at lane closures mula alas 6 na umaga ng Disyembre 19 hanggang alas 12 ng tanghali ng Enero 5. Pinaalahanan ng MPTC ang mga motorista na tiyaking aktibo at may sapat na load ang kanilang RFID accounts at hinikayat ang cash-paying customers na lumipat sa RFID para sa mas mabilis na transaksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba sa piso at 35 sentimo kada kilowatt hour ang effective transmission rate para sa Disyembre mula sa piso at 51 sentimo kada kilowatt hour noong nakarang buwan, bunsod ng pagbabago sa konsumo ng kuryente ayon yan sa mga opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa isang briefing, sinabi ni Julius Ryan Datinggaling, Assistant Vice President ng NGCP at pinuno ng Revenue Management Development, na nagkaroon ng 22 sentimo kada kilowatt hour na bawas sa singil sa Luzon Grid dahil sa pagtaas ng konsumo ng enerhiya. Samantala, nagtala ang Visayas Grid ng 22 sentimo kada kilowatt hour na pagtaas dahil sa pagbaba ng konsumo, habang umakyat naman ng 40 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa Mindanao Grid dahil sa pagtaas ng Ancillary Service o AS rate. Ang AS ay nakabatay sa kuryenteng binibili upang suportahan ang kapasidad ng sistema at presyuhan kada megawatt. Pinaliwanag ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, hindi kumikita ang NGCP mula sa mga paggalaw ng singil dahil may limitasyon ang kanilang koleksyon at ang mga rate ay nakadepende sa distribution utilities. Binanggit niya na ang transmission rates ay naapektuhan ng konsumo, hindi ng mismong rate ng serbisyo. Dahil sa pagiging komplikado ng mga component nito, iginiit ni Alabanza ang kahalagan ng pag-unbundle ng mga singil upang maging mas transparent. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, 19 ng Disyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 61 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 46 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 32 sentimo ang isang yuan ng China.
Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 53 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 44 na sentimo. Nasa 68 piso at 70 sentimo ang euro, 42 piso at 55 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 63 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakagawa na naman ng kasaysayan si Filipina tennis star Alex Ayala. Pinatunayan ng world number 53 ang kanyang mataas na ranggo matapos talunin ang Thai na si Mananchaya Samangkawe 6-1 at 6-2 upang tapusin ang 26 na taong pagkauhaw ng Pilipinas sa ginto sa women's singles tennis na sa larong ginanap sa National Tennis Development Center sa Nothonburi nitong Huwebes. Muling umarangkada ang matalas na forehand ni Ayala na nagdikta ng bilis at kontrol sa halos buong laban. Maliban sa unang game kung saan kinailangan niyang bumawi mula sa love 40, halos perpekto ang kanyang laro sa opening set, tinapos ang huling 4 na game mula sa 2-1 na abante. Nagpakita ng konting paglaban si Samangkawi na minsang tinalo si Ayala sa isang WTA 100 event at naitabla ang score sa 2-all sa second set. Ngunit hindi natinag ang Filipina na muling umarangkada at kinuha ang susunod na 4 na game sa matinding init upang masiguro ang gintong medalya. Ito ang unang women's singles tennis gold ng Pilipinas sa Southeast Asian o SEA Games mula nang manalo si Maricris Fernandez noong 1999. Nagyakapan si Ayala at ang kanyang mga magulang pagkatapos ng laban, isang makabuluhang sandali lalo't nagwagi rin ng SEA Games medal ang kanyang ina, bronze medal sa 100-meter backstroke noong taong 1986 sa Thailand. Inilarawan ni Ayala ang panalo bilang napaka-personal na sumasalamin sa kulturang pamilyang Pilipino at sa natatanging halaga ng SEA Games.
Samantala, pumasok sa gold medal match ang Gilas Pilipinas Women matapos talunin ang Indonesia 65-55. Nakuha rin ng mixed team relay duathlon ang silver habang bronze naman ang naiuwi ng women's senior saber team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umasa ang Gilas Pilipinas sa kanilang depensa matapos makabawi mula sa mabagal na simula at pigilan ang huling pag-atake ng Indonesia para kunin ang 71-68 panalo sa semifinals ng men's basketball ng 33rd Southeast Asian o SEA Games sa larong ginanap sa Nimibuter Arena nitong Huwebes. Humigpit ang depensa ng Nationals matapos maiwan ng 12 puntos at unti-unting nabaligtad ang laro hanggang sa makabuo sila ng malaking kalamangan sa huling yugto. Umabante ang Gilas 70-56 sa huling 5 minuto, ngunit nagpakawala ang Indonesia ng 12-0 run upang ilapit ang score sa 70-68. May 22 segundo na lamang ang natitira sa oras. Sa kritikal na sandali, 2 malaking defensive stops ang nagligtas sa Gilas. Una, napilit nila ang Indonesia sa 24-second violation na nagbigay daan sa free throw ni Robert Bullock. Ikalawa, sa huling posisyon, na puwersa nila ang Indonesian sa isang mahirap na 3-point attempt na halos hindi tumama sa ring. Bumida si 3rd Ravenna para sa Gilas na may 16 na puntos at 6 na rebounds, habang nagdagdag si Jamie Malonzo ng 13. May 12 puntos naman si Ray Parks Jr. bago ma-eject dahil sa flopping technical. Pinangunahan ni Derek Saviero ang Indonesia na may 22 puntos at 15 rebounds, habang may tig-13 sina Abraham Grahita at Dame Diagne. Makakaharap ng Gilas ang Thailand sa finals na nakatakda ngayong Biyernes ng gabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumabog sa tuwa ang mga Filipino fans malayong malayo sa tensyong bumalot sa stadium ilang sandali lamang bago ang makapagpigil hiningang penalty shootout. Mula sa mga manonood hanggang sa coaching staff at higit sa lahat sa mga manlalaro, niyakap ng lahat ang makasaysayang tagumpay na hindi pa nararanasan ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanghal na kampiyon ang Philippine Women's Football Team sa 33rd Southeast Asian o SEA Games matapos talunin ang Vietnam 6-5 sa sudden death penalty shootout matapos ang 120 minutong walang nakagol sa Chonburi Daikin Stadium. Dahil walang nakapagbukas ng score sa regular at extra time, napunta ang kapalaran ng laban sa kamay ni goalkeeper Olivia McDaniels. Ipinakita niya ang matatag na loob at perpektong instinct nang masagip ang ika-6 na tira ng Vietnam. Tinarget ni Tran Thi Thu ang top right corner, ngunit nabasa ito ni McDaniels at agad niyang sinunggaban ang bola para sa gintong panalo. Muntik nang maging mailap ang ginto nang magmukhang nakagol ang Vietnam sa ika-30 minuto, ngunit itinawag na offside si Bich Thuy. Nanindigan ng Pilipinas at nagkaroon din ng sariling mga pagkakataon. Pinakamalapit ang header ni Sara Egesvik na bahagyang lumihis sa 72nd minute. Sa shootout, nagpalitan ng puntos ang dalawang koponan, sina Jael Marie Guy, Alexa Pino, Halilong, Angie Beard at Ariana Markey ang unang nag-convert bago ibinigay ni Jackie Sawiki ang huling pinakamahalagang tira na naghatid ng makasaysayang ginto para sa Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Desididong mabawi ang corona na nawala noong nakarang taon, nagpakita ng inspiradong laro ang De La Salle University at tinalo ang University of the Philippines 80-72 upang muling angkinin ang kampyonato ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament sa harap ng punong Smart Araneta Coliseum. Mahigpit ang bakbakan ng dalawang koponan sa harap ng mahigit 24,000 manonood, ngunit mas matatag ang Green Archers sa dulo. Sa kritikal na sandali, kumamada sina Mike Phillips, Voris Marasigan at Jacob Cortez upang itulak ang Lasal sa 74-69 na abante bago tinapos nina Mason Amos at Kean Baklaan ang laro sa free throw line. Sinubukan ng UP na bumawi, ngunit ang sunod-sunod na turnovers sa huling minuto ang tumapos sa kanilang pag-asa, habang sinamantala ng Lasal ang bawat pagkakataon upang tiyakin ang panalo. Bukod sa paghiganti sa kanilang finals trilogy laban sa UP, ito ang ika-11 kampyonato ng Lasal sa UAAP at ikalawang titulo para kay Coach Topex Robinson at Phillips. Tinanghal na finals most valuable player si Phillips matapos ang 25 puntos at 18 rebounds. Nagambag si Amos ng 11 puntos, 3 rebounds, 4 na assists at 3 blocks. May 9 na puntos naman at 5 assists si Cortez na nakamit ang parehong tagumpay na nakuha ng kanyang amang si Mike mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Masakit ang pagkatalo para sa UP, lalo na para sa Maroon 5 na sina Jerry Abadiano, Harold Alarcon, Janjan Felicilda, Terence Fortea at Raylan Torres. Pinangunahan ni Noy Remogat ang UP sa 21 puntos habang may 16 at 11 sina Francis Nyoroka at Torres ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, target ng San Miguel Beer na patatagin ang kapit sa number 1 spot habang ang TNT at Meralco ay kapwa naghahabol ng mas magandang posisyon para sa quarterfinal incentives sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila ngayong Biyernes. Bit-bit ang 8 sunod-sunod na panalo, hangad ng Beermen na may 8-2 record na tapusin ang eliminations sa siyam na magkakasunod na tagumpay kapag hinarap nila ang Meralco Bolts sa main game. Sa unang laro naman, susubukan ng TNT tropang 5G na makakuha ng back-to-back wins laban sa Blackwater Bossing. Nakuha ng San Miguel ang top spot matapos mabigo ang Rain or Shine kontra Barangay Ginebra 82-80 sa kanilang laro sa Bahrain. Ayon kay Coach Leo Austria, malaking bagay ang pagpasok sa top 4 dahil sa incentives. Ngunit kailangan pa rin anyang manatiling masipag dahil mahirap talunin ang bawat koponan. Patuloy na umaarangkada sina CJ Perez at Junmar Fajardo na nanguna sa 135-115 panalo kontra Terra Firma para sa ikawalong magkakasunod na tagumpay ng SMB. Kasama nila sina Don Trulliano, Jeric Teng at Jericho Cruz sa pagharap sa determinadong Bolts. Para sa Meralco, umaasa sila sa mainit na opensa ni CJ Cancino na nagdala sa kanilang 3-game streak. Tumulong din sina Cliff Hodge, Chris Newsom at Bong Quinto habang tinatarget ang pag-angat sa number 4. Samantala sa pangunguna ni na Jordan Heading, Reynan Batak at Calvin Oftana, nais ng TNT na patatagin ang kapit sa number 3 spot laban sa naghihingalong Bossing. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naging trending sa social media ang sabay na pag-unfollow ni Rian Ramos at Sam Versosa sa isa't isa sa Instagram nitong Desyembre 17. Dahil nga sa history ng mga showbiz couples, madalas itong ituring ng mga netizen na senyales ng hiwalayan o malalang tampuhan. Bagamat ag-unfollowhan itong si Rian at Sam, hindi pa binubura ng dalawa ang kanilang mga litrato na magkasama sa kanilang accounts. Lalo pang naghinala ang mga netizen nang hindi makita si Rian sa birthday party ni Sam o tawag nga ay SV sa naginanap sa bahay nito noong Disyembre 16. May mga ulat ding pati ang kanilang mga common friends ay in-unfollow na rin. May chika din na nakatanggap di umano si Rian ng hindi magagandang salita mula sa ilang kaibigan sa circle na ito ni Sam. Noong 2022 nagkaroon na rin sila ng katulad na issue, pero kalaunan ay nagkaayos at nagkabalikan. Noong netong nakaraang buwan nang itanggi ni Sam ang mga espekulasyong naghiwalay na sila sa pamamagitan ng isang text message. At kilala ang dalawa sa pagiging open sa kanilang relasyon. At ito, tinawag pa nga ni Sam si Rian na kanyang partner in life at inspirasyon sa kanyang pagtakbo sa politika. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay na Rian at Sam upang kumpirmahin o itanggi ang mga espekulasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hayagang binatikos ng kapuso actor na si Benjamin Alves ang desisyon ng Land Transportation Office o LTO na patawan lamang ng 90-day license suspension ang driver ng isang puting pickup na nanakit sa isang nangangariton. At tinawag nga ni Benjamin na isang katawa-tawa ang parusa para sa isang pisikal na pananakit. At question din ni Benjamin ang tila pagkakaiba ng trato sa batas o tinatawag nga na double standards na mabilis umanong dinadampot ang mga mahihirap habang show cause order lamang ang natatanggap ng mga may-ari ng sasakyan. Binigyan din niya ang hirap ng mamuhay ng may dignidad sa bansa, anuman ang katayuan sa buhay dahil nga daw sa ganoong sistema. Sa gitna ng tensyon, nagbigay ng pahayag ang komedyanang si Pokwang at kinumpirmang kapatid niya ang driver na nasa viral video. Sa kanyang naging pahayag, hindi niya itinanggi ang ugnayan nila ng driver at kinumpirma nga na siya ang lalaking nakasakay sa puting Hilux. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Industriya, minabuti ng singer na isoli ang tropeyo dahil sa kawalan umano ng respeto at sinseridad ng organisasyon. Matapos tawagin sa entablado kasama ang iba pang Lifetime Achievement Awardees, kabilang na si Lani Misalucha, inabot lamang ang tropeyo at agad silang pinababa ng staff nang hindi man lang binibigyan ng chance na makapagsalita o magpasalamat. Dahil dyan, ikinasama ng loob ni Shasha
na ang ibang mga nanalo ng gabing yon tulad ni na Jonah at Rachel Alejandro ay pinayagang makapag-speech habang ang mga tumanggap ng pinakamataas na parangal ay tila minadali at dinismiss. Binatikas din niya ang pamunuan dahil sa kawalan ng video presentations na dapat sana ay nagpapaliwanag sa naging ambag ng mga awardees sa sining. Pakiramdam tuloy ni Shasha, niliit siya sa sariling parangal. Dahil dito, formal niyang ibabalik ang award sa Aliw Awards Foundation bilang panawagan na sana ay magsilbi itong aral upang bigyan ng tunay na pagpapahalaga ang mga artista sa hinaharap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay niyan ay nagbahagi rin ng kanyang saloobin ang singer na si Jed Madela na tumanggap din ng kaparehong parangal. Nalungkot si Jed para kay Shasha dahil kahit 5 segundo ay hindi ito nabigyan ng oras para magpasalamat sa kabila ng pagdalo nito sa event. Ikwento ni Jed na hindi siya nakadalo dahil nasa Paris, France siya, ngunit nagpadala siya ng video ng kanyang acceptance speech. Gayunpaman, hindi rin ito ipinalabas sa programa. At sa kabila ng aberya, nilinaw ni Jed na wala siyang balak ibalik ang tropeyo dahil itinuturing niya itong mahalagang pagkilala sa kanyang karera bilang isang artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella at Hiro Lucero naman sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.